Magandang araw mga mare, mga suki, mga sisi. Andito na naman po tayo sa panibagong umaga. Sa ngayon ako ay naghahanda muna ng aking kakainin ngayong lunch. So nagsasaing na muna ako dyan. Kasi ngayon nagkikrave ako kumain dito sa bahay. Gusto kong mag-ulam ng tinapa. At saka minabili nga pala ako nung Sunday sa Kotarayan na tinapa at saka may nagbigay sa akin ng mga customer ng ampalaya at saka talong nung nakaraan. So nilagay ko sa rep na andyan pa. Yung aking mga regular customer, binigyan nila ako ng tinapa at saka talong. Si Ruby, yan. Lagi yan sila nagbibigay sa akin ng mga gulay. So, nandyan pa yung talong at saka yung ampalaya. Kaya ipapartner ko ngayon sa aking nabiling tinapa. At meron din akong bagoong isda. Kaya yan ang gagawin kong tanghalian. Maraming salamat nga pala, Sis Ruby. Shout out sa mga gulay na palagi yung binibigay. Sis Jenilyn. Yan po ang aking mga regular customer na talagang napakababait. Si Sis Ruby, since nag-start ako noon mag-online selling, tatlo pa yan silang magkakasama noon, hindi pa si Sis Jenilyn ang kasama niyan, ay customer ko na yan si Sis Ruby. Hanggang ngayon, siya isa pa rin sa aking mga loyal customer. 4 years ago na. Hanggang ngayon, nagmamind pa rin yan sa akin at saka sila pa rin yung nagbibigay sa akin lagi ng mga prutas, gulay. Naalala ko noon, ang lalaki ng mga mangga na binibigay ng mga yan sa akin. Ang sarap ng mangga na crunchy. Mga hilaw na mangga, ang lalaki. Galing sa kanila yon. Kasi yung boss nila ay may sariling farm. At dahil hindi naman nila maubos, so pinamimigay din nila yung mga gulay at prutas. Minsan saging, maraming gulay, ayan. Yung iba nga binibigay ko na lang din sa security namin dahil hindi ko nakakayang lutuin, so kaysa masayang, so ipinamimigay ko din sa aking mga security. Sa aming mga security guard dito sa aming apartment. So, ayan, nagpiprito na ako dyan. Yan ang pinakaayoko sa lahat, yung pagpiprito. Kasi yung talong, pag inugasan mo at ipinirito mo, magtatalsikan siya, gawa ng may tubig siya sa loob. Kaso, hindi ko naman siya pwedeng hindi hugasan. So, kailangan natin talaga hugasan yung gulay. Ang ano ko dyan, hindi ko pala siya na ng paper towel. Dapat pala ay iniga ko muna siya ng paper towel. Ang ano ko lang, hindi ko siya naiga ng paper towel. Kaya yung mga tubig-tubig ay basa. Diyan sa video na yan, may kausap nga pala ako dyan. Nakikipagmaritesan ako dyan. Kaya ayan, hindi ko na yung niluluto ko. So ayan, luto na yung aking ampalaya at saka talong. Ngayon magluluto naman tayo ng tinapa. Ayan, isang piraso lang niluto ko dahil ako lang naman mag-isang kakain. Ako lang kakain niya. Si Habi naman wala sa bahay at saka hindi naman kakain niya si Habi. Ako lang naman ang kumakain yan. Although nakain siya ng pritong talong, pero tinapa, hindi man niyang kakain. So, ayan, luto na. Kain na tayo. Kain tayo. Kain tayo. Simpleng ulam. Talong. Ito ay bagoong isda na may sili, kalamansi at saka konting sukang pinakurat. Kakaamoy ng isda yung aking pusa. Tinapa. Nakakamiss kumain ng tinapa. So, nakabili ako dun sa Pinay na. Nakabili ako ng tinapa. Papasok na rin ako sa trabaho pagkakain. Wala na akong
Uwi ko ng Pinas, bibili ako niyan madami. Medyo quiet. Mm. Sarap ng tinapa. Ampalaya. Pritong ampalaya. Halo sa bagoong na may suka. Tinik. Up. Talong. Hindi natin yung pusa. Pag ako lang, pwede akong kumain ng ganito. Si Habi kasi hindi naman kakain ng ganito. Nakain siya talong prito. Pero ayaw niya yung ganyan bagong. Toyo. Nakain siya ng isang klaseng bagoong alamang. Talong. Ay, ampalaya. Ampalaya prito. Hop. Ang sarap. Hihingi yung aking mga alaga. Mga isda.
Ang sarap ng talong at bagoong. Kumain yung balat. Sabi nakakaitim daw yan. Gusto pa ko paano ng kanin. Tapos na. Pero gusto ko pa sana ng kanin kaso late na ako. Bye-bye! I'm going to work. Work. Painit muna tayo ng sasakyan. Pasok na tayo. So, ayan. Papasok na tayo sa trabaho. As usual, same road, mga sisi. Dito talaga ako dumadaan ito kasi ang pinakamalapit papasok sa trabaho ko. Ito yung back way papasok sa trabaho ko. Actually, marami namang daan kaso ito ang pinakamalapit sa working place ko. Mga 10 to 15 minutes lang, andyan na tayo sa trabaho ko. So, yung nakaraan nga pala mga mare, pinag-uusapan natin mga sisi, yung about sa pagiging OFW at saka sa pagiging online seller ko dito sa Malaysia. Ano-ano na nga ba ang naipundar ko sa pagiging online seller at pagiging OFW.
Sa hindi nakakaalam, ako nga pala ay nakapundar na ng isang bahay sa Pilipinas. Meron na akong sariling bahay at saka nakuha ko sa isang subdivision sa Pilipinas. Although monthly siya, monthly payment at 15 years to pay. Proud ako sa sarili ko na sa 6 years ko dito sa Malaysia ay na-achieve ko na makakuha ng sarili kong bahay. At hindi biro yung halaga ng bahay na nakuha ko na worth 1.3 million. So kahit sa panaginip ay hindi ko inaakala na matutupad ko ang pangarap ko na yon dahil noon ay naaalala ko nung nagbabalak pa lang ako mag-abroad, merong isang tao na nagsabi sa akin na walang yumayaman sa abroad. Sabi nila lahat ng nag-a-abroad ay bumabalik sa Pilipinas ng mahirap pa din. At alam nyo ba kung ano ang sagot ko sa taong yun? Sabi ko, ibahin mo ako. Hindi ako katulad nila. Papatunayan ko sa'yo na pagbalik ko sa Pilipinas ay meron akong naipundar na sarili kong akin. At balang araw ay magkakaroon ako ng sariling bahay at hindi ako maninirahan sa puder ng iba na may tuturing ko na aking sarili. At kaya walang ibang pwedeng magpaalis sa akin at walang ibang pwedeng mamaliit sa akin. At ang sagot naman niya sa akin, ayun nga, sabi niya ay walang nag-a-abroad na yumayaman. Lahat ay umuwi sa Pilipinas ng mahirap pa din. Kaya na-challenge ako sa taong yun nagsabi sa akin ng ganun. Kaya lagi kong iniisip na magsusumikap ako para mapatunayan sa kanila na hindi tama yung kanilang mga sinasabi. At siguro naman nakikita nila yung aking sitwasyon sa ngayon na kahit papano naman ay masasabi ko na meron na akong napatunayan na hindi tama yung kanilang mga sinasabi. Although hindi pa ako mayaman, pero sabi nga nila malayo pa pero malayo na. Kaya nagpapasalamat ako sa taas sa palagi niyang paggabay sa akin at syempre sa aking mga customers sa pagsuporta sa aking small business. Maraming salamat sa inyo. O ayan, nakarating na nga pala tayo sa aking trabaho at hahanap na lang tayo ng parkingan. Hanggang dito na Dito na ako lamang. sa working place ko. Bye-bye. Nakapag-park na tayo.